Celine POV. Walang katapusan ng pagsusumigaw ko para lang tigilan ng aking ina ang pagbubugbog sa akin. Halos pakiramdam ko, wala nang lumalabas na boses sa bibig ko. Sa sobrang sakit ng hagupit ang ginagawa nito sa akin. Hilam na rin ang mga mata ko ng luha na halos pati sipon ko nalalasahan ko na rin. Mula pagkabata hanggang ngayong 10 taong gulang na ako, ganito pa rin ang pagtatrato ng sarili kong mga magulang. Walang araw na hindi ako ng mga to sinasaktan. Pakiramdam ko tuloy hindi nila ako totoong anak sa mga pinagagagawa nila sa akin. Tama na po, Nay. Maawa po kayo. Aray! Inay, tama na po! Nagmamakaawang hiyaw ko sa aking inay sa sobrang sakit ng paghahagupit nito sa akin ng sinturon. Kapag hindi mo sinunod ang lahat ng inuutos ko sa'yo, hindi lang yan ang mangyayari sa yung bata ka. Buisit! Walang kwentang bata! Wika ng aking ina sa akin na halos lumuluwa ang mga mata nito sa sobrang galit. Nakayuko naman ako habang nakasiksik sa isang sulok. Nanginginig ang katawan ko sa sobrang sakit na dulot ng ginawa nito at takot na rin. Pansin ko ang mabilis nitong paglabas sa kwarto. Doon ko naman nilabas ang hikbi ko na kanina ko pa pinipigilan. Halos nahihirapan akong huminga sa bigat ng nararamdaman ko. Ang sakit sa pakiramdam na ginaganito ako ng sariling mga magulang. Lalo pa ako napahaguluhol nang makita kong katawan kong puro pasa ng sinturon na pinagamitan nito sa akin. Pilit man akong kumilos ngunit hindi ko kaya dahil sa sobrang sakit ng mga sugat sa aking katawan. Hindi na siguro magtatagal ang buhay ko. Humahagulhol na bulong ko sa sarili. Paputol-putol rin ang bawat pinapakawalan kong hininga sa sobrang sama ng loob sa mga magulang. Hanggang sa hindi ko namalayan na nakatulog na lang akong bigla. Isang malamig na tubig at sipa ang nagpagising sa akin. Wala ka talagang kwentang bata ka! May patulog-tulog ka pang nalalaman? Gabi na, wala pa ring pagkain! Sigaw ng itay ko. Itay, tama na po! Pagsusumamo ko na sipain na naman ako nito. Hindi ko na naman napigilang mapaiyak. Huwag mo kong iiyak-iyakan dyan. Tumayo ka na't magluto ka. Kapag dumating kaming wala pang pagkain dyan, bugbog ang aabutin mo't sa labas ka matutulog. Wika pa nito siya para ang pasigaw. Nang maramdaman kong wala na si Tay, doon ko naman nilabas ang malakas na pag-iyak at haguluhol. Ngunit sa kabila ng mga sugat ko at pananakit ng katawan, mas pinili kong tumayo kahit na nanghihina at nanginginig ang buo kong katawan. Ilang beses ako natumba dahil sa sakit at panghihina ko. Lalo ko napaiyak na makita kong walang bigas sa lalagyan. Hindi ko maiwasang makaramdam ng sobrang takot. Diyos ko, anong gagawin ko? Tulungan niyo po ako. Hagulhol na panalangin ko sa sarili. Ilang sandaling nakaupo ako sa may kusina nang may marinig akong mahinang boses. Paglingon ko sa may bintana, nakita kong isang kaibigan. Kitang-kita ko ritong awa sa mga mata nito na lalo kong ikinaiyak. Tumalon to sa may bintana upang makapasok. Hindi na rin ako kumilos sa pagkakaupo sa sobrang sakit ng mga sugat ko. Mabilis ako nitong niyakap. Rinig ko na rin ang pag-iyak nito. Lalo tuloy akong naawa sa sarili ko. Itatakas kita dito, wika na kaibigan ko. 15 taong gulang na ito. 5 taon ang agwat namin sa isa't isa. Siya si Rita Ocampo. Isang matalik na kaibigan. Mabilis akong umiling sa sinabi nito. Hindi ko kaya. Lumuluhang wika ko. Ano ka ba? Hindi mo alam ang sinasabi mo. Halos patayin ka na ng inaakala mong mga magulang. Bata ka pa kasi, kaya hindi mo naiisip ang naiisip ng mga tao na sa paligid mo. Celine, gumising ka. I know na matured ng pag-iisip mo. Kaya sana gamitin mo. Sa ginagawa nila sa'yo, isang katunayan na hindi ka nila totoong anak. Galit na wika nito sa akin. Hinawakan pa nitong magkabilaan kong balikat para tumingin ako sa mga mata nitong lumuluha na rin. Maawa ka sa sarili mo, please lang. Gusto mo bang mamatay sa mga kamay nila? Pahalagahan mo naman ang sarili mo. Garalgal na wika na nito. Lalo naman ako napaiyak sa sinabi nito. Maraming salamat, Ate Rita. Pero hindi ko kayang mawalay sa mga magulang ko. Ayokong tanggapin na hindi nila ako tunay na anak. Baka mas lalong hindi ko kayanin kapag nangyaring sinasabi mo. Kaya ko pa namang tiisin. Umiiyak na wika ko dito. Bigla naman tong bumitaw sa balikat ko. Tingala ko ito at pansin ko sa mukha nitong biglang pagkainis.
Hindi ko naman to masisisi, pero hindi ko kayang mawalay sa mga magulang ko. Lalo na't napakabata ko pa. Mas natatakot akong mawalay sa mga ito. Sila ang mga magulang ko. Aalis na ako kinabukasan papuntang Maynila para tumungo sa ibang bansa. Kinukuha ako ng tita ko upang doon makapag-aral at makapagdesisyon na sila mama at papa. Wika nito habang lumuluha. Bigla naman ako nagulat sa sinabi niya. Nakaramdam din ako ng kalungkutan sa isiping wala na akong kaibigang maasahan pa. Natatakot din ako at tsak na wala ng sasaklolo kapag kailangan kong tulong nito. Bigla itong tumitig sa akin habang umiiyak. Kaya nga ginawa ko lahat para makapasok sa bahay niyo. Dahil gusto kitang itakas dito. Gusto kong maging kampanting loob ko na iiwan kong kaibigan ko sa safe na lugar. At hindi sa mga taong yun na kinikilala mong mga magulang. Maaaring kinamulatan mo sila bilang magulang. Pero tandaan mo, ang sasabihin ko sa iyo ngayon, walang magulang nagagawa ng ganyang mga bagay sa tunay nilang anak. Wala, Silin. Garalgal na wika nito habang pinupunasan ng mga luha. Hindi ako nakakibo sa sinabi nito. Patuloy lamang ako sa pag-iyak hanggang sa mapansin kong pagkilos nito sa may kusina. Inabot nitong kaldero at nagsimulang magsaing. Doon ko lang napansin na may dala itong bigas at ulam na rin. Lalo tuloy ako napaiyak. Nakaramdam din ako ng sobrang takot sa isiping kinabukasan. Aalis na ito. Wala na akong maasahang tutulong sa akin sa ganitong sitwasyon ko. Salamat, Ate Rita. Garalgal na wika ko. Tumingin lang ito sa akin. Pansin ko rin ang mabilis nitong pagpunas ng luha nito sa pisngi. Pagkasaing nito'y kagad tong lumapit sa akin at nilagyan ng ointment ang mga sugat ko. Pinakain na rin ako nito ng dala nitong lutong pagkain. Awang-awa ako sa kalagayan ko. Minsan naisip ko na rin na baka nga hindi nila ako totoong anak. Kasi ito ngang kaibigan ko napakabait sa akin kahit hindi ko kadugo. Pero bakit ang mga magulang ko halos patay na nila ako sa pananakit nila? Gusto ko mang paniwalaan to pero sobra ako natatakot na malaman na hindi nila ako tunay na anak. Hindi ko kakayanin. Oras din ang nilagi ng kaibigan ko hanggang sa kunin itong palad ko. Itago mo tong maigi, Celine, para may ipangbili ka sa tuwing wala na kayong bigas o ano paman. Hanggat maaari gawin mong lahat, may iwasan mo lang pananakit ng mag-asawang yun. Wika nito sa akin. Simula nang makita nito ang pagtrato ng mga magulang ko, hindi na nito matawag ng mga magulang kung tinuturing kong mga magulang. Pero, huwag ka nang tumanggi. Inipon ko talaga yan ng ilang buwan para sa'yo. Basta itago mo ng maigi yan, ha? Masakit man para sa akin na iwan ka, pero wala rin ako magagawa sa plano ng mga magulang ko para sa akin. Ang totoo, nakiusap ako sa mga itong tulungan kang makalayo dito at pumayag nga sila na dalhin ka sa Maynila. Ngunit ayaw mo naman. Mahabang wika nito. Akmang magsasalita pa ito nang marinig namin ang mga boses sa ibaba. Taranta namang nagpaalam ang kaibigan ko. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon, Celine. Hihintayin kita sa tagpuan natin dati ng alas 4 ng umaga. Sana magbagong isip mo. Wika pa nito hanggang sa pumatak muli ang mga luha nito. Ramdam kong pagmamahal nito sa akin, hindi ko man lang naramdaman sa mga magulang ko. Nasaan ang batang yon? Rinig naming wika ng inay ko. Sige, aalis na ako. Ang pera ha, itago mo ng maigi yan. Mahal na mahal kita, Celine. Maghihintay ako hanggang alas 5 pa yun ng umaga. Garalgal na wika nito. Hindi ko na nagawang magpasalamat dahil kaagad din itong tumalon sa may bintana. Sakto namang bumukas ang pintuan. Bigla ko napalunok tulad ng dati kumakain ng mga magulang ko na hindi ako kasabay sa pagkainan. Hindi rin ang mga ito nagtatanong kung saan ang galing ang binibigay kong pagkain sa kanila o inihahanda. Na siyang pinagpapasalamat ko naman. Simula kasi nang makita nitong pagkakaibigan ko noon sa kapwa ko mga bata, doon sila lalong naging mahigpit sa akin. Niayaw ako ng mga to na makikipagkaibigan kahit na kanino o makipag-usap. Nang maramdaman kong wala na sila sa kusina, dahan-dahan naman akong pumaroon. Ngunit katulad ng madalas na mga itong gawin sa akin, walang tinitirang pagkain. Kagatlabi na lang ako nagligpit ng pinagkainan ng mga ito. Pasalamat ko talaga't kumain ako kanina ng dalang pagkain ng Ate Rita ko. Napaisip tuloy ako kung pakikinggan ko bang gusto nitong pagtakas sa akin. Ngunit iniisip ko pa lang ang mga bagay na yon, napapaiyak na lang akong bigla. Hindi ko nga lubos maisip na sa kabila ng nararanasan ko na pagmamalupit ng mga ito sa akin ay hindi ko pa rin sila kayang iwan. Nagising ako dahil sa kalabog ng pinto ng kwarto ko. Ang inay. Uuwi kami mamayang gabi. Dapat may pagkain na sa kusina kung ayaw mo masaktan.
Laban mo rin ang mga maruruming damit at maglinis ka sa buong bahay. Huwag kang piling Reyna dyan ha! Sigaw ng inay ko sa katuluyang umalis. Bigla naman ako nakaramdam ng kalungkutan nang maalala kong nakaalis ng ate Rita ko ng mga oras na yun. 6:00 na kasi ng umaga. Kahit naman kasi magising ako ng 4:00, wala pa rin akong balak iwan ng mga magulang ko. At dahil wala sila inay at itay, kaya napahinga ako sandali. Nagsuot ako ng mahabang damit upang matakpan ang mga sugat na tinamo ko. Pansin ko rin ang mga tinginan ng kapitbahay namin sa akin. Alam kong naawang mga ito, ngunit hindi na lang ako nagsaksayang tignan ng mga ito. Bakit mo ining natitiis ang kalupitan ng mag-asawang yan? Hindi ka ba naaawa sa sarili mo? Naku, baka magkasakit ka niya ng tuluyan. Wika ng tendera. Hindi na lamang ako umimik sa mga sinabi nito. Kitang-kita kong mga bulungan ng mga taong nasa labas na pilit kong binabaliwala. Hapon na nang makatapos ako sa paglilinis at pagluluto, bigla ko naramdaman ang panginginig ng katawan ko. Mainit na rin ang pakiramdam ko, pati na rin ang mga mata ko. Napilitan akong humiga kahit ayaw ko naman sana dahil baka madatnan ako nila itay at inay. Ngunit hindi na kaya ng katawan ko ang lagnat na dumadaloy sa akin. Napaluhan na lang akong bigla sa mga katanungang pumapasok sa isipan ko. Sa edad kong ito, masasabi kong matured na akong mag-isip. Ramdam kong matinding sama ng loob sa mga magulang. Napabalikwas ako bigla sa isang bagay na tumama sa ulo ko. Ang tamad mo talagang bata ka. 6:00 pa lang nakahilata ka na dyan. Sigaw ng inay ko. Inay, masama po kasi pakiramdam ko. Nilala. Hindi ko na naituloy ang sasabihin ko na bigla ito lumapit sa akin at sinampal ako sa mukha. Hindi pa ako nakakahuma nang kunin nitong mahaba kong buhok at pakaladkad ako nitong inilabas ng kwarto. Aray! Inay! Tama na po! Umiiyak kong wika. Halos pakiramdam ko na pupunit ng anit ko sa ginagawa ng inay ko. Lalong humapdi ang sugat na natamo ko sa mga ito. Dahil sa pagkaladkad nito sa akin, habang nakahiga sa sahig at patuloy ako nitong hinihila. Wala kang kadala-dala. Sinabi ko na sa'yo ayoko nakikita ka na natutulog na wala kami permiso. Sigaw nito hanggang sa itulak ako nito sa labas ng bahay. Pasalampak ako na pasubsob sa lupa. Diyak ka matulog! Wala kang katinu-tino! Humagulhol naman ako pagkaalis nito sa harapan ko. Pansin ko pa ang ilang mga tao na nakikichismis sa mga nangyayari. Wala akong nagawa kundi ang humikbi na lang habang humahagulhol sa iyak. Kahit ano talagang gawin ko, walang tama sa paningin ng mga ito. Talaga bang hindi nila ako anak? Wika ko sa sariling isipan. Habang nahihirapang huminga sa bigat ng nararamdaman. Sinamahan pa ng lagnat. Maraming taong nakiusap sa akin noon na umalis na lamang at pumunta sa bahay ampunan. Ngunit ayoko at natatakot ako sa murang edad ko. May ilang kapitbahay rin na sinubukang magsumbong sa pulis, ngunit natakot din ang mga ito dahil sa pagbabanta ng itay ko. Rinig-rinig ko kasi na gumagamit daw ng ipinagbabawal na gamot ang itay ko at may baril daw ito. Kaya simula noon wala na nagtatangkang tumulong sa kalagayan ko. Hanggang sa hindi ko na malayo nakatulog ako sa labas nang walang kahit na anong sapin. Sa bagay, ilang beses ko na rin namang naranasan na makatulog dito sa lupa. Kasabay ng pagpatak ng luha ko. Isang masamang bangungot ang nagpagising sa akin habang sumisigaw. Mommy! Sigaw ko habang umiiyak. Napabalikwas din ako sa pagtulog mula sa labas. Pansin ko biglang ilang kapitbahay na may pagtataka sa mga mukha. Kahit man ako ay nagtataka kung bakit may binigas akong mommy. Anong ibig sabihin nun? Nasa ganun akong pag-iisip nang biglang bumukas ang pinto ng bahay at nilabas noon ang mga magulang ko na kakikitaan ng pagkagulat. Kahit ako man naguluhan sa nakikita kong reaksyon ng mga mukha nito. Ngunit saglit lang yun at napalitan ulit ng galit. Ano pang tinutunga-tunga mo dyan? Magluto ka na ng almusal. Pagalit na wika ni inay. Si itay naman bigla na lang umalis at hindi ko alam kung saan pupunta ng ganong kaaga. Ilang araw ang nagdaan nang mapansin ko madalas nag-uusap ang mga magulang ko na parang nagtatalo. Ngunit hindi ko naman maintindihan at malayo ang mga ito. Natatakot din akong lumapit at baka malintikan pa ako. Sa ilang araw ding lumipas, hindi ko naranasan ang saktan ulit ng mga ito. Napapansin ko madalas nilang pagtitig sa akin. Kapag tumitingin naman ako, bigla silang nagagalit. Sa ilang araw pang lumipas, naghihilom na rin ang sugat ko. Dahil hindi ko na nararanasan ang saktan ng mga ito. Simula nang bangungutin ako, dahilan para makasigaw ako ng salitang mommy. Minsan iniisip ko rin ang mga bagay na yon.
Pero imposible naman hindi ako anak nila itay at inay. Lalo na, ilang araw na rin na hindi nila ako sinasaktan. Siguro naawa na rin naman sila sa akin bilang anak nila. Baka naiisip nilang hindi tamang ginagawa nila sa anak nila. Piping wika ko sa isipan. Samantalang nag-uusap naman ng palihim ang mag-asawa. Nabubwisit na ako ha. Tuwang-tuwa na sigurong batang yan at hindi na natin nasasaktan. Galit na wika ng ginang. Magtiis ka nga. Kailangan nating gawin ito upang hindi maghinalang batang yan. Bulong na pagalit ng asawa nitong lalaki. Hay nako, nangangati ng mga kamay ko sa batang yan. Lalong sumasabog ang galit ko sa tuwing nakikita kong pagmumukha niya. Inis na singhal ng ginang. Napahawak naman ang asawang lalaki sa buhok nito habang palakad-lakad. Tumiimbagang din ito. Bakit walang pagkain? Bulyaw ni inay sa akin. Binalot ako ng takot sa nakikita kong galit sa mukha nito. Nalilisik din ang mga mata nito na siyang ikinanginig ko sa sobrang takot. Inay, wala na po kasi akong pang... Nawalan ako ng balanse kaya bumagsak ako sa sahig sa lakas ng sampal nito sa akin. Halos nahilo din ako sa lakas ng impact ng pagkakasampal nito. Hindi ko problema kung wala kang pangbili! Sigaw nito sabay kaladkad sa akin palabas. Inay, tama na po! Umiiyak kong wika. Tinulak ako nito sa labas dahilan upang mapasalampak ako. Maghanap ka ng makakain kung ayaw mo mabugbog na tuluyan. Huwag kang uuwi nang wala kang dala. Kung hindi malilintikan ka talaga ng sobra sa amin. Wika ni inay. Hindi ko tuloy naiwasang titigan ng sariling ina habang hilam sa mga luhang mga mata ko. Hindi ko na rin pansin ng mga taong nakikichismis na naman. Puno ng hinanakit ko itong tinitigan. Umaasa ko na sa pamamagitan ng mga titik ko dito ay mararamdaman niya kung gaano na ako nasasaktan sa mga pinagagawa nila sa akin. Inay ko po kayo. Garal-galit puno ng hinanakit na bigkas ko. Umaasa ko na sa simpleng salitang binitawan ko ay maintindihan niyang ibig kong sabihin. Ngunit bigla lang ako nitong tinalikuran at pabagsak ni sinara ang pintuan. Luhaan naman akong tumayo habang umiiyak. Naglakad-lakad at umaasang may magbibigay sa akin kahit man lang na konting bigas at ulam. Ngunit wala. Kinapalan ko ng mukha ko para manghingi sa tendera o mangutang kahit na hindi ko alam kung mababayaran ko. Naawa na ako sa'yo, Ining. Gustuhin ko mang pagbigyan ka, ngunit hindi pwede. Dahil gusto kong matauhan ka at umalis sa poder na inaakala mong mga magulang mo. Handa naman kitang tulungan. Sabihin mo lang kapag nakapagdesisyon ka ng umalis sa lugar nila. Wika na matandang may-ari ng tindahan. Gabi na, ngunit natatakot akong umuwi dahil alam ko mabubugbog na naman ako. Ilang tao rin ang nilapitan ko ngunit hindi sila nagbigay sa akin dahil iisa rin ang nais nila. Ang lumayas ako sa poder ng mga magulang ko. Napatas akong bigla nang marinig ko ng gagalaiting boses ni Itay. Ikaw! Anong ginagawa mo dyan, ha? Hindi ba sinabi namin maghanap ka ng makakain? Galit na bulyaw sa akin ni Itay. Napaiyak na naman ako sa sobrang takot. Itay! Hindi pa ako nakakatapos na magsalita nang walang sabi-sabing hagupitin ako ng isang matigas na kahoy sa paanan ko. Napasigaw ako at namilipit sa sobrang sakit. Uulitin sana nito paghagupit na may marinig akong mga taong umaawat sa Itay ko. Ito kasi ang unang beses na saktan ako ng ganito kalupit sa labas sa pamamahay namin. Itigil mo na yan. Hindi tamang ginagawa niyo sa bata. Oo nga, makukulong kayo niyan. Paalisin niyo na lang ang bata kung ginaganyan niyo lang din naman. Mga salitang naririnig ko sa paligid. Napasinghap na lang ako na biglang marinig kong putok ng baril. Gimbal ako na patingin kay Itay na ngayon ay hawak ang baril at nakatutok sa itaas. Huwag niyo kaming pakikialaman kung ayaw niyong mamatay. Singhal ni Itay sa mga ito. Nalisik na rin ang mga mata nito't nahigit kong kinatatakutan. Napansin ko rin ang pag-alisa ng mga tao. Napatras pa ako nang bumaling ang tingin sa akin ni Itay at Inay. Bigla nitong kinuhang braso ko at mahigpit na kinaladkad pabalik ng bahay. Ramdam kong nakasunod lamang si Inay. Itay, tama na po! Nagmamakaawa kong wika. Sakto namang nasa tapat na kami ng bahay. Alas 7 na ng gabi ng mga oras na yon. Ngunit kakitaan pa rin ang liwanag sa paligid dahil sa ilaw na nasa poste. Napasinghap ako ng malakas nang itunulak ako nito ng malakas sa lupa. Tinutok sa akin ang baril na siyang ikinangang ako sa pagkagulat. Sa tagal nilang pananakit sa akin, ngayon lang ito nangyaring itinutukan ako ng baril. Bukas, kapag wala ka pang pagkaing maihahanda, hindi ka na makakalakad kahit kailan! Sigaw ni Itay sa akin. Akmang aalis ang mga to sa harapan ko para pumasok sa loob ng bahay nang bigla akong magsalita. Hindi ko maintindihan kung saan nakukumuhan ng lakas ng loob para magtanong sa mga ito na kahit kailan
Hindi ko nagawang itanong dahil umaasa kung silang tunay kong mga magulang. Kayo po ba talaga? Ang tunay kong mga magulang? Garalgal na tanong ko sa mga ito. Hilam na rin ang mga luha ko, ngunit pilit kong inaninag ang magiging reaksyon ng mga ito. Kitang-kita ko sa mga itong pagkabigla at gulat. Sabay pa silang napalingon sa akin. Nagulat na lang ako na tumawag itay ko. Samantalang nakangisi lang ang inay ko. Hindi ko tuloy maiwasang mapatigil sa paghikbi. So ngayon, naisip mo rin ng bagay na yan? Nagiging matured ka na. Siguro oras na rin para malaman mo katotohanan. Wika ni Itay sa humarap ng harapan sa akin. Lumuhod pa ito upang mapantayan ako sa pagkakasalampa ko sa lupa. Hindi ka namin tunay na anak at hindi namin nanaisin na magkaroon ng anak na katulad mo. Naintindihan mo? Hindi ka namin anak. Marin na bigkas ito sa akin. Bigla na lang nagsipatakan ng mga luha ko sa narinig. Bigla ring bumundol ng malakas sa kaba ang dibdib ko. Nakaramdam din ako ng nerbiyos dahil sa sinabi nito. Umiiling-iling ako sa mga to at pilit na lumalapit sa mga ito ngunit kaagad din silang lumalayo. Inay, sabihin niyo po nagbibiro lang si Itay, hindi ba? Nagagalit lang naman kayo sa akin dahil wala akong dalang pagkain, hindi ba? Nagbibiro lang si Itay, hindi po ba? Inay, sabihin niyo na anak niyo ako. Nagbibiro lang naman si Itay. Nagmamakaawang wika ko habang umiiyak. Humiling namang bigla si Inay habang may galit sa mga mata nito na siyang ikinalito ko. Hindi ka namin anak at hindi namin nanaisin na magkaroon ng anak na katulad mo. Kasalanan ng mga magulang mo kung bakit nawala nag-iisa naming anak. Pero wala na sila dahil pinatay namin sila. Nanilisik ang mga mata ng wika ni Inay. Kasabay nun ng paghalakak na mag-asawa. Naiwan naman akong tulala habang panay sa pagtulong mga luha ko. Hindi maaari. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isipan ang sinabi ng mga to na hindi nila ako tunay na anak. Lalo ako naguluhan sa sinabi ng mga ito na namatay ang nag-iisa nilang anak dahil sa tunay kong mga magulang. At higit na nagpapabaliw sa isipan kong sinabi nito na pinatay nila ang tunay kong mga magulang. Paulit-ulit akong umiling habang umaatras at tumiiyak. Hindi, silang tunay kong mga magulang. Nagbibiro lang sila. Wala silang pinatay. Kagad akong tumayo at paulit-ulit na binigkas sa mga salitang yon. Hanggang sa maramdaman ko na lamang na tumatawa akong mag-isa habang lumuluha. Third person. Nagkatinginan ng mag-asawa. Nakasalampak ang batang si Celine habang nakatulala at bumubulong-bulong. Halata dito na wala na sa katinuan. Bigla na lang tatawa at iiyak. Iikutin din itong buhok at saka magsasalita ng kung ano-ano. Hindi totoo? Saka hihikbi na parang baliw. Iiling-iling din ito. Titingin din ito sa paligid na akala mo may kinatatakutan. Bigla ring sisiksik sa isang dulot sa kabubulong-bulong. Sa tingin ko, kailangan na nating itapon ang babaeng yan. Baliw na. Hindi na natin yan mapapakinabangan. Inis na wika ng asawang babae. Namewang naman ng lalaki habang nakamasid sa batang si Celine. Parang dugyot ang itsura. Pulubi. Bagay nga na nabaliw ng tuluyan. Wika pa ng asawang babae. Saan naman natin yan itatapon? Baling ng asawang lalaki. Eh di sa labasan, hayaan mo siyang magpagala-gala hanggang sa mapagtripan ng kung sino dyan. Magdusa siya hanggang sa kamatayan niya. Nainis na wika nito. Nang lumapit ang lalaki kay Celine, sumunod naman ang babae. Anong gagawin mo? Tanong nito. Nang hawakan na lalaki ang buhok ni Celine, napangiwi naman si Celine ngunit lalapan nito at bumulong-bulong. Natigilan sila ng tumingin si Celine sa kanila. Ngunit halata sa itsura nito na wala sa sarili. Ngumiti pa ito, ngunit kagad yung hihikbi at parang takot na takot. Hoy bata, huwag mga kaming dadramahan. Tumayo ka dyan at maghanap ng makakain namin. Kung hindi pa sasabugin kong ulo mo nitong baril ko. Pananakot na lalaki at saka tinutok nitong baril kay Celine. Ngunit napaawang ang bibig nila nang tumingin lang si Celine sa baril at hinawakan pa yun. Wala sa sariling tumitig doon at bumulong-bulong na naman. Napatayong bigla ang lalaki. Bumitaw ng mabigat na buntong hininga. Sabi ko naman sa'yo, baliw na yan. Sa mga nalaman niya, tsak na hindi niya matatanggap. Kaya natuluyang nabaliw. Inis na wika ng asawang babae. Tumalikod na ito. Sumunod naman ang asawa nitong lalaki. Paano natin yan itatapon? Tanong nito. Hay nako, isakay mo sa tricycle at pagkatapos iwan mo na doon sa labasan. Mababalitaan na lang natin na patay na yan. Sumapit ang gabi. Galit na hinablot ng lalaki ang braso ni Celine. Kita niya na wala na nga ito sa sarili.
Sa maghapon ba namang hindi to kumain, hindi nito nagawang tumayo sa labas ng bahay kahit patirik na tirik ang araw. Nakayuko lang ito at nagsusulat-sulat at bumubulong-bulong. Kahit kinaladkad niya ito, wala pa rin tong reklamo at tumatawa at hihikbi lang na parang baliw. Sa labasan tayo, wika nito sa tricycle driver. Makalipas ang ilang minuto, tinulak niyang batang si Celine sa labas ng tricycle. Tapos ng serbisyo mo. Good luck sa ilang araw na mabubuhay ka pa. At saka nito iniwan ng tuluyan ang batang si Celine. Nakasalampak naman si Celine, ngunit tumayo ito't nagpalakad-lakad. Humihikbi ito ngunit tatawa din. Pagkatapos nakangiti pa siya kahit naramdam niyang gutom sa tiyan niya. Kita niya na may mga palengke, maraming tindahan, paruot pa ritong mga tao. Hindi niya pansin ang mga taong nandidiri sa itsura niya, hanggang sa itaas niyang kamay na parang nang mamalimos. Ngunit nakangiti pa rin siya na parang wala sa sarili. Kung minsan tumatalon-talon pa siya. Oras ang lumipas. Umupo siya sa isang sulok, ramdam niyang matinding gutom. Ngunit walang magbigay sa kanya. Pansin niyang langon na pabalik-balik sa katawan niya. Nilalaro niya rin ang buhok at iniikot-ikot yon. Patay? May pinatay sila? Saka siya hihikbi. Hindi totoo! Ayaw ko! Ang mga binubulong niya sa sarili hanggang sa mapatingin siya sa may iba tong pagkain sa kanya. Mabilis niya itong dinampot at kaagad na kinain. Nagkakalampag pa ang kanyang mga paa. Tumangu-tango rin siya habang nakangiti. Magandang bata, nabaliw lang. Sino kayong mga magulang niyan? Bakit kaya nila hinayaan na maging ganyan ang kalagayan niya? Grabe, kawawa naman. Baka mapahamak yan dito. Gabi pa naman. Mga naririnig niyang salita. Wala sa sariling palinga-linga siya sa paligid. Masyadong madilim at wala na ring mga tao. Naglakad-lakad siya. Nang batuhin siya ng ilang bata at sabihang baliw hanggang sa makarating siya sa maliit na restaurant. Umupo siya sa labas. Pasalampak at nagsulat-sulat na naman. Tumatawa pa siya ng malakas. Hoy baliw, umalis ka nga dito. Tinulak siya at pilit na pinapaalis sa labas ng restaurant na yon. Malas ka sa negosyo. Alis! Ang baho mo! Wala sa sariling naglakad siyang muli hanggang sa makita niyang malaking truck. Humagikik siya, tinakbo ang truck. Umakyat siya pa itaas at doon nagtatalon-talon hanggang sa may marinig siyang mga boses. Nakaramdam siya ng takot at sumiksik sa pinakadulot nagtago sa malaking karton na nandoon. Naglumikot din ang kanyang mga mata. Naramdaman niyang gumalaw ang truck na parang may mga nilalagay doon. Sumilip siya ng bahagya habang nakangiti. Ang mga mata nitong wala sa sarili. Nataranta siya nang maramdaman niya na gumagalaw-galaw ang truck hanggang sa makita niyang papalayo yung sasakyan sa lugar na kilalalagyan nito kanina. Humagikik siya bigla at sumalampak. Humiga siya hanggang sa makatulog siya sa truck na iyon habang gumagalaw ito. May baliw dito! Doon siya naalimpungatan. Nakatunghay ang isang malaking lalaki sa kanya hanggang sa umakyat din ng isang payat na lalaki. Nagsumiksik siyang bigla. Naglumikot ang mga mata at mulong-bulong na naman. Paano napunta yan dyan? Nang makita niyang binatukan ng payat na lalaki. Bakit akong tatanungin mo? Kayo naglagay ng mga gamit dito. Hindi niyo napansin? Singhal ng matabang lalaki. Napakamot ang lalaking payat. Paalisin mo yung baliw na yan. Baka ano pang magawa ko dyan? Lalo siyang nagsumiksik nang lumapit ang isang lalaki sa kanya. Patay? Sinong patay? Sambit niya. Pansin niya na tigilan ng lalaki. Hoy baliw! Bumaba ka nga rito kung ayaw mo masaktan sa akin. Bulyaw ng payat na lalaki. Nang bigla siyang umiyak ngunit tumawa rin ng malakas. Nagtalon-talon pa siya ni kinatras na lalaki. Langyang baliw ito. Sabi nang bumaba ka. Nang bigla na lang tumakbo si Celine at bumaba ng truck, naglakad-lakad siya. May minsan na napapatingin siya sa paligid, ang likot ng mga mata niya. Kaliwat kanan siya kung lumingon. Maraming tao, maraming nakatingin. May bumabato sa kanya at pinagtatawanan din siya. Panibagong baliw na naman, ang baho. Alis dito! Hanggang sa umupo siya malapit sa kalsada. Nagsumiksik siya, tinaharang ang kamay dahil sa pambabato ng mga taong nagdaraan. Gutom na siya, kumakalam ng kanyang sikmura. Ilang beses siyang napalunok. Sambit niya habang nakanganga ang bibig at nakatingala sa langit. Nakataas din ng kamay niya na akala mo gustong hawakan ang nakikita sa itaas ng langit. Nabigla na lang siyang humagulhol tapos sa tawa ng malakas. Sisigaw na parang galit sa mundo. Hoy baliw, tumahimik ka! Bigla siyang nagsumiksik na paray siya ng hawakan ng matabang babae ang buhok niya. Baliw ka! Ang ingay-ingay mo! At saka siya tinadyakan.
Umalis siya sa lugar na yun, napakaika-ika. Nang makita niya isang batang kumakain ng ice cream, nilapitan niya ito at inabot ang kamay. Nagulat ang bata ngunit hindi naman tumakbo. Akmang iaabot sa kanyang kinakain nito na may isang kamay na humablot sa bata. "Anong ginagawa mo? Baliw yan!" Napatras si Celine nang makitang masamang timpla na mukha ng isang babae. "But mommy, she's hungry." "Let's go." "No mommy, kailangan natin siya mabigyan ng food. She's hungry, please." Nagliwanag ang mukha na Celine nang itapon sa paanan niyang isang box. Sumalampak siya sa sahig at kaagad na binuksan ng box. Kinalampag niyang paa nang makitang pagkain yun. "Next time, wag ka na makikipaglapit sa baliw ha. Mamaya saktan ka pa nila. Ang baho pa naman." "She's not crazy, mommy." At saka napatingala sa Celine nang iabot sa kanyang mineral water ng bata. Nang mawala sa paningin niyang bata at mommy nito, doon siya napayukot lihim na lumuha. Sariwang luha na alam niyang mula sa kanyang puso. Nanginig ang kanyang bibig habang kinakain ng pagkain hanggang sa dahan-dahan niya itong binitawan. At saka pinagtiklop niyang mga dalawang tuhod at yumuko saka humagulhol ng iyak. Umiyak siya ng umiyak hanggang sa maibsan ang bigat at sakit sa kanyang dibdib. Wala siyang pakialam kung amoy mabaho ang katawan niya. Wala siyang pakialam kung nilalangaw na siya. Gusto niyang magalit, sumigaw sa galit, isigaw ang sama ng loob niya kung bakit nabuhay pa siya sa mundong ito. Kung ganito lang din naman palang mararanasan niya. Walang totoong mga magulang, nakagisna ng mga taong halos patayin siya araw-araw. Celine POV. Ilang linggo siyang nagpagala-gala sa kalsada, namamalimos araw-araw. Ngunit sa bawat araw na nagdaan, palagi rin siyang nasasaktan ng kapwa niya namamalimos. Kaya kung saan-saan siya napapadpad, makaiwas lamang sa mga taong nananakit sa kanya. Bato dito, bato doon, singhal dito, singhal doon. Iba't ibang masasakit na salitang narinig niya. Mabaho, nakakadiri, nakakasuka, nakakatakot at kung ano-ano pa. Walang araw na hindi siya naiiyak dahil sa bawat oras na lumilipas. Hindi maalis sa kanyang isipan ang mga naranasan niya sa inakalang mga magulang. Sobrang bigat at sakit sa dibdib habang naiisip niyang mga bagay na yon. At kung gaano siya naawa sa kalagayan niya ngayon, aaminin niyang nawala siya sa tamang pag-iisip nang marinig niyang mga salitang galing sa inakalang mga magulang na hindi sila ang tunay niyang mga magulang, na pinatay ng mga itong kanyang totoong mga magulang at pinatay din daw ng mga magulang kung nag-iisang anak nila. Sa libo-libong pagod, sakit ng buong katawan at kalituhan na dumapo sa kanya, hindi niya matanggap ang mga pinagsasabi ng mga ito. Hanggang sa mawala nga siya sa sarili, bumalik lang ang kanyang katinoan nang marinig niyang batang nagbigay sa kanya ng mineral water na sabi nitong hindi siya baliw. Doon bumalik ang lahat-lahat kung paano siya araw-araw nasaktan ng inakalang mga magulang, na halos patayin na siya. Sobrang sakit sa pakiramdam dahil sa kabila ng mga ginawa ng mga to, minahal niyang mga ito. Hindi niya iniwan ang mga ito sa pag-akalang ito ang mga magulang niya. Kahit pabugbog sarado siya ng mga ito, na kahit araw-araw siyang saktan, hindi niya magawang iwan ang mga ito. Dahil sa pag-aakalang ito ang mga magulang niya, at yun ang pagkakamali niya. Totoo ngang sinabi ng mga tao sa lugar nila na hindi siya anak ng mga ito. Lalo siyang napapaiyak sa isipin sana nakinig siya sa kaibigan niya. Pero wala na. Hindi niya alam kung magkikita pa sila ng kaibigan niya si Bernadette. Ngayon, pagala-gala siya, tinatanggap ang paratang ng iba na isa siyang baliw. Sa edad niyang 10 taong gulang, labis ang takot na nararamdaman niya, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Natatakot siya na baka mapahamak siya. Kaya ang ginagawa niya kapag dapit hapon na, naghahanap siya ng lugar kung saan hindi daraanan ng mga tao. Sa lugar na posibleng hindi siya makikita. Kahit na mabaho pa yan, tinitiis niya. Huwag lang siya makita ng kahit na sino, lalo na ng mga lalaki. Napabalikwas siya dahil sa isang panaginip. Muli siyang napaiyak dahil nabanggit na naman niya ang salitang mommy. Wala siyang magawa kundi ang umiyak at hilingin na sana buhay pa ang totoong mga magulang niya. At sana hinahanap pa rin siya ng mga ito. O sana makita siya ng mga ito sa kalsadang pagala-gala. Na sana mamukhaan siya ng mga ito. Pero naisip niya rin na bata pa lang siya. Nasa poder na siya na inakalang mga magulang. Kaya paano siya makikilala na totoong mga magulang niya? Hindi niya alam ang pangalan ng mga ito. Hawak-hawak ang tiyan habang nakatingin sa isang pagkainan. Magandang loob, maraming kumakain habang siya nakatanaw at naglalaway. "Hey!" Bigla siya napalingon. Napatras siya na makitang isang lalaki. "Huwag kang matakot, hindi ako nagsalita nang makitang ngumiti ito." "Bakit nandito ka? Nasaan ang mga magulang mo?" Bigla ako napayuko.
Gusto kong umiyak sa tanong nito. Akmang magsasalita ako na may biglang sumulpot na babae. Babe, anong ginagawa mo? Pansin kong pandidiri nito sa akin. Pumasok na tayo sa loob. Nagugutom na ako. Sabay hatak nito sa braso ng lalaki. Ngunit hindi natinag ang lalaki. Nang matulala ako nang maiabot itong pera sa akin. Here, bumili ka ng pagkain mo, okay? Sabay ngiti nito. Babe, ano ba yan? Tara na sa loob. Bigla ako napatingin sa babae. Galit ang mukha nito. Dahan-dahan kong inabot ang pera. Salamat po. Bigla na lang ako napaluha. Pansin ko natigilan ng lalaki. Hey, nang hatakin ng babae ang braso ng lalaki. Sandali lang. Rinig kong wika ng lalaki sa babae. Bumalik to sa akin. Dito ka lang at bibilang kita ng pagkain at saka umalis ka samang babae. Ngunit hindi ko hinintay pang mga ito tumakbo na palayo. Natakot ako na baka kung saan ako dalhin ng mga to. Marami pa naman ako nakikita sa TV na kinukuha ang mga batang babaeng pagala-gala sa kalsada. Lumipas ang maraming araw. Habang patawid siya sa kalsada, nagsisigaw ang mga kapwa niya na mamalimos na isa raw akong baliw. Baliw! Baliw! Baliw siya! Sabay turo ng isa sa akin. Napaiwas pa ako nang batuhin ako ng mga to. Hanggang sa magsipagtakbo ang mga ito. Hi! Isang babaeng nakangiti. Wala ka bang kasama? Napaatras naman ako. Huwag kang matakot. Gusto mo bang kumain? Hindi pa rin ako nagsalita hanggang siya iabot sa akin ng isang plastic bag. At dahil sa gutom, kaagad ko tong kinuha at sumalampak na lang bigla. Hanggang sa matigilan ako sa pagsubo, nandun pa rin ang babae, nakangiti. Salamat po. Nang yumuko ito, gusto mo bang mabilhan ng mga bagong damit? Bigla naman akong sumaya. Bibilhan niyo po ko? Nagliwanag ang mukha ko. Yap, sama ka sa akin, bibili tayo ng mga damit mo. Para hindi ka na madungis. Bigla ako napatalon sa tuwa. Natatawa ako na naiiyak. Pansin ko natigilan ng babae. Masaya lang po ako. Tumangulang ito at pinagmamasdan ako habang kumakain. Ngiti-ngiti naman ako. Natigilan ako nang yayaan akong sumakay nito. Sakay ka na, medyo malayo pagbibilhan natin. Mabilis ako napailing. Hey, huwag kang matakot, okay? Hindi kita sasaktan. Bibilhan lang kita ng damit. Pero malayo, hindi na ako makakabalik dito. Nang tumawang babaeng nasa harapan ko. Gusto mo bang bumalik dito? Doon sa pupuntahan natin, walang mag-aaway sa'yo. Bigla naman ako natuwa. Sa isiping walang mananakit sa akin sa pupuntahan namin. Bigla ako napasakay sa sasakyan nito. Ang ganda! Bulalas ko habang nakatingin sa loob ng sasakyan nito. Ngunit natahimik din ako sa isiping mabahong sasakyan nito dahil sa mabantot kong amoy. Ngunit nakangiti pa rin ang babae. Naalimpungatan ako dahil sa ingay sa buong paligid. Bigla ako napaatras. Nagpalinga-linga sa paligid. Napaiyak ako dahil sa takot. Bakit parang mga baliw ang kasama ko? Nakasuot sila ng puti, tumatawa na mag-isa. Kumikilos na parang wala sa sarili. Napasiksik ako sa isang tabi hanggang sa mapaiyak na lang. Gustuin ko manghanapin ang babaeng nagdala sa akin pero hindi ko na magawang umalis sa kinaupuan ko. Natatakot ako sa mga kasama ko. Matatanda na sila pero bakit ako dinala ng babae dito? Hindi naman ako baliw. Napagkamalan niya ba ako na baliw? Nataranta ako na may pumasok. Hinawakan ako ng isang babae. Sandali lang po. Hindi po ako baliw. Niyak na wika ko. Bigla silang napatingin sa akin. Hindi po ako baliw. Paalisin niyo na po ako dito. Ayoko dito. Natatakot na wika ko. Ngunit nalaki ang mga mata ko na makitang may karayom silang nilabas. Parang injection. Huwag po. Hindi ako baliw. Makalipas ang 10 taon. Tulala siya habang nakatingin sa mga sasakyang parot parito. Nakaupo siya sa isang sulok habang tinitiis ang gutom. Sa edad niyang 20 years old, namuhay siya ng pagala-gala dito sa kalsada. Umaasa lamang sa mga bariyang ibinabato sa harapan niya. Mahabang bestida ang suot niya at may punit pa sa lilayan. Hinayaan niya lang na nakalugay ang mahaba ngunit malagkit niyang buhok. Kung minsan kapag umuulan, nagpapaulan siya hindi para magkaroon ng sakit, kundi upang malinisan man lang niya kahit papaano ang sarili niyang katawan. Madalas siyang tumungo sa basurahan at doon naghahanap ng mga damit na tinatapon ng mga tao. Sa tagal ng panahon inilagi niya dito sa kalsada, natuto siyang maging matapang sa kapwa niya na mamalimos. Dumating sa punto ng buhay niya na nakikipag-away siya, nakikipagsabunutan, nakikipagsampalan. Huwag lang ng mga to na makuhang pera na binibigay sa kanya ng mga taong dumaraan sa kalsada. Kailangan niyang mabuhay kahit sa kakapiranggot na baryang meron siya.
Hindi mahalaga sa kanya kung payat siya. Ang mahalaga sa kanya ay nakakasurvive siya sa gutom kahit na papano. Isang beses sa isang araw lang siyang nakakakain dahil tinitipid niyang barya na meron siya para sa susunod namang araw. Napakurap siya nang marinig ang tili at nagsusumigaw na ginang. Bigla siyang napalingon sa kabilang kalsada. Kita niya kung paano humabol ang isang lalaki at kasunod nitong may edad ng babae sa lalaking may hawak-hawak na shoulder bag at mabilis ang takbo nito. Patungo to sa direksyon ko. Nasa kabilang kalsada kasi ako at tumawid ang lalaking sa tingin ko ay magnanakaw. Sa tagal ko ritong pagala-gala, mas maraming magnanakaw kaysa sa namamalimos. Luminga ako nang makita kong may kalakihang bato sa gilid ko, inabot ko yung tinintay na makalapit sa direksyon kong lalaki. Hinahabol pa rin ng ginang at kasama nitong lalaki na nakasuot ng kulay puti, ang lalaking magnanakaw. Saktong pagtapat nito sa kinupuan ko, bigla kong hinarang ang paa ko na siyang ikinadapa nito. Bigla ko tong dinaganan at pinagbugbog ang mukha nito upang hindi makawala. Nakatalikod naman ito sa akin habang nakaibabaw ako dito. "Umalis ka diyang baliw ka! Papatayin kita!" Sigaw nito sa akin. Napasinghap ako ng malakas itong nakatihaya at itinulak ako. Ngunit hawak ko ng shoulder bag na kanina lang ay hawak nito. Akmang hablutin sa akin ng bag nang bigla ko tong ilayo. Nalisik ang mga mata nito. Kulay pula pa naman. Binato kong batong hawak ko sa mukha nito. Bigla tong napahiyaw. Nahintakutan ako kasabay ng pamumutla ko ng dumugo yun sa parte ng mata nito. "Walang hiya kang babae ka!" Akmang tatadyakan ako nito at bibigyan ng suntok nang biglang may sumigaw. "Subukan mo at sabog ang bungo mo." Bigla nitong naitaas ang kamay. "Luhod!" Doon ako napalingon sa likuran ko. "Pulis!" Inalalayan ako ng isang pulis. Doon naman dumating ang hinihingal na ginang at kasama nitong lalaki. Kaagad kong inabot sa ginang ang bag nito. Tinignan ako nito, ngunit nanatili ako nakayuko habang inaabot nitong shoulder bag nito. Kita kong kinuha ng lalaki na kasama nitong bag sa kamay ko. "Salamat, iha," wika ng lalaki nakaputi. Lumayo naman ako tumabi, nakipag-usap ng ginang sa mga pulis, hanggang sa isakay ng mga itong lalaking magnanakaw. Napalunok ako't napaatras nang lumapit sa akin ng ginang. Nasa likuran lang nito ang lalaki. Umalis na rin ang mga pulis. Napakurap ako nang umiti ang ginang. "Salamat sa'yo, iha. Anong pangalan mo?" "Celine po." Nanginginig ang kamay ko. May takot sa puso ko sa isiping baka dalhin ako ng mga to sa lugar kung saan muntik na akong tuluyang mabaliw. "Nasaan ang mga magulang mo? Bakit nagpapalaboy-laboy ka dito?" Bigla akong napayuko. Uminit ang gilid ng sulok ng mga mata ko. "Hindi ko po alam." Sabay kagat ng ibabang labi ng manginig yon. Hanggat maaari ayoko maalala mga nakagis ng mga magulang. Ilang minuto nang mapatingala ako. Hindi na kasi nagsalita ang ginang na nasa harapan ko. Nakatitig ito sa akin. Napayuko tuloy ako ulit. "Gusto mo bang sumama sa akin?" Bigla akong napatitig dito at kaagad na napailing. Napaatras din ako. "Hindi po. Ayoko po." Akmang tatakbo ako ng mabilis nang ako nitong tawagin. "Hey, huwag kang matakot." "Okay, hindi kita pipilitin." Kita ko may kinukuha to sa maliit nitong shoulder bag. Hanggang sa malaki ang mga mata ko nang abutan ako nito ng papel na pera. At alam kong malaking halaga yon. Kahit na sabihin pang hindi ako nakapag-aral, sa kakanood ko ng television sa may mga malilit na tindahan, nalaman ko rin kung anong pagkakaiba ng bawat papel na pera. Nakaawang lang ang bibig ko habang pinagmamasdan ng magandang kamay nito na may hawak na pera. "Here, kunin mo." Napatitig ako dito. Sa akin po yan?" Hindi ko pa rin kinukuha. Baka kasi may kapalit, katulad na nangyari sa akin 10 taon nang nakakaraan. "Yes, sa pagtulong mo, hindi birong nasa loob ng shoulder bag kong ito. Kung hindi dahil sa'yo, baka hindi na ito nakabalik sa akin." Ngumiti ito ng bahagya. Sa nanginginig na kamay, mabagal kong inabot ang pera sa kamay nito. Masaya ako na magkakaroon ako ng ganito kalaking pera. Makakakain na ako nito ng maraming beses at maraming araw. "Maraming salamat po." Bigla na lang nangilid ang luha sa mga mata ko. Kaagad ko yung pinunasan ng maruming kamay ko. Nagtataka ako kung bakit hindi pa ito umaalis. Nanatili lang itong nakatingin sa akin. "Bakit po?" Umiling ito sa kahumugot ng buntong hininga. Tumingin din sa kumikinang nitong relo. "Salamat ulit, iha. Aalis na kami." Ngumiti naman ako at saka tumango. Bigla akong sumigla sa isiping wala silang balak na kunin ako at dalahin sa lugar kung saan may mga taong totoong baliw. "Babay po." Kumaway pa ako habang nakangiti. Tatalikod na sana ako nang tawagin ako nito. "Celine." Bigla ako natigilan. Sa tagal ng panahon, yun ulit ang unang beses na marinig kong sariling pangalan ko. At sa ibang tao pa.
Minsan nga napapaisip ako kung yun ba yung totoong pangalan ko. Mukhang mabait ka naman at may mabuting puso. Gusto sana kitang alokin na tumira sa bahay ko. Doon makakakain ka ng maayos at masusuotan ng maayos na damit. Ang tanging gagawin mo lang, tutulong sa paglilinis. Marami kang makakasama doon at tsak na hindi ka malulungkot. Gusto mo ba yun? Kaagad akong umiling. Naalala ko na naman ang babaeng nagsinungaling sa akin. Ayoko po, masaya na po ako dito. Salamat na lang po. Naging malikot din ang mga mata ko. Baka bigla na lang akong kunin ng kung sino. Okay, mag-iingat ka. Maganda ka pa naman. Hindi ko lang maiwasang mag-alala sa'yo. Marami pa naman sa panahon natin ang mga lalaking nanggagahasa. Bigla akong napalunok. Nang hindi na ako umimik, ngumiti ito ng bahagya at sa katuluyan ng umalis. Nasundan ko na lang ang magandang sasakyan nito. Umupo ako at binilang ang pera na binigay nito. Bigla akong nagpapadyak ng paa nang umabot yun ng 5,000. Bigla akong tumingala sa langit, tinaas ang mga kamay. Thank you Lord! Hindi ko maipaliwanag ang saya habang kumakain ng Jollibee. Sa tagal ng panahon, ngayon lang ako nakakain ng ganito kasarap na pagkain. Maliban doon sa binigay ng batang babae. 10 taon na nakakalipas. Hanggang sa mapakurap ako ng pumatak ang luha sa mga mata ko habang kumakain. Kahit na nakakain na ako ng ganito kasarap na pagkain, hindi pa rin talaga ako masaya. Paano nga ba naman ako sasaya kung ganitong sitwasyon ng buhay ko? Hindi ko kilala kung sinong totoong mga magulang ko. Kung totoo ba talaga napatay ng mga ito? Sino ba talaga ako at anong totoong pangalan ko? Hindi ko maiwasang maawa ng sobra para sa sarili. Sa tuwing nakikita kong malalaking screen ng TV sa itaas ng building at nakakita ng kabataan na pumapasok sa paaralan, nangangarap din ako ng ganoon. Gusto ko rin matutong magbasa, magkaroon ng trabaho, yung may bahay na natutulugan at hindi pagala-gala dito sa kalsada. Aaminin ko naman na labis din akong natatakot tuwing gabit pa kami mga kalalakihan na maligaw at kung anong gawin na masama sa akin. Kaya nga sa tuwing sumasapit ng dapit hapon, naghahanap na siya ng lugar ng QL, posibleng hindi siya mapapansin ng mga taong nagdaraan. Tulala ako habang iniisip ang mga sinabi ng ginang. Totoo kayang sinabi niya? Gustuhin man niyang tumira sa sinasabi nitong bahay, ngunit natakot siya at baka nagsisinungaling lang ito. Ang natutunan niya sa buhay ay ang wag basta-basta magtitiwala kahit na kanino, lalo na't hindi niya kilala ang mga taong nasa paligid at kumakausap sa kanya. Si Lynn POV, lumipas ang mga araw. Ineng, umalis ka dito, nangangamoy ka. Bigla ko napaatras, bala ko lang namang bumili ng pagkain, ngunit sadyang may mga tendera na ayaw magpabili porket ganitong itsura ko. Bibili lang po ah. Hay nako, sa iba ka na lang bumili. Ang baho mo. Baka umalis sa mga customer ko. Pagtataboy nito. Nakagat ko ang ibabang labi nang biglang may humawak sa palapulusuhan ko. Nahintakutan ako na makitang isang matabang lalaki. Hinihila kong kamay ko, ngunit mahigpit yon. Neng, ako nang bahala sa'yo. Bibilang kita ng pagkain. Sumama ka lang sa akin. Hindi ka na magugutom pa. Biglang lumakas ang kabakol. Ayoko po, bitawan niyo ako. At pilit kinakalas ang kamay nito. Ngunit mahigpit yun, akmang kakalad ka rin ako nito upang makalayo sa mga tao na bigla kong kagatin ng kamay niya. Bigla tong napahiyaw at nabitawan din ang kamay ko. Mabilis pa sa 4:00 pagtakbo ko at dahil sa patawid ako sa kalsada, kaya isang matinis na businang nagpabingi sa akin. Nalaki ang mga mata ko nang makitang sasakyang tatama sa akin. Ramdam ko ang pamumutla ko. Wala akong nagawa kung hindi mapapikit na lang. Inaasahang tatalsik ang payat kong pangangatawan, ngunit ilang minutong nakakalipas. Walang tumama sa katawan ko. Namalayan ko na lang ang pagtulong na luwas sa mga mata ko sa halo-halong nararamdaman. Matinding takot at saya na rin sa isiping ligtas pa rin ako. Nanginginig pa rin ako nang makita kong bumaba ang driver noon. Pareho yata kami nagulat. Kung hindi ako nagkakamali, ito yung lalaki na kasama ng ginang na nagbigay sa akin ng libu-libong pera. Iha? Hindi ako mimik. Hanggang sa makita kong bumaba doon ng ginang, inutusan nito na kaputing lalaki na itabi raw ang sasakyan nila. Iha, ayos ka lang ba? Bakit bigla-bigla kang tumatawid? Mabuti na lang at nakapagprenong driver ko. Niyaya ko nito sa isang tabi. Ewan ko ba't bigla na lang ako napahagulhol. Napaupot doon itinuloy ang pag-iyak. Hey, huwag kang umiyak. Hindi naman kita sasaktan. Pag-aalo ng ginang. Mabilis akong umiling at pinunasan ng luha. Tiningala ko to. Hindi naman po dahil doon. Naiyak ako kasi mabuti po kayo. May malasakit sa akin.
Mabuti pa kayo mabait sa akin at saka ako napahikbi. Naalala ko na naman ang tinuturing na magulang. Ang sakit ng isipin na pagkatapos nila akong palakihin. Sasaktan lang pala ako ng mga ito at pahihirapan. Hindi man lang ako minahal ni naawa sa akin habang binubugbog ako ng mga to. Kahit man lang konti dapat may awa silang maramdaman para sa akin at kahit paano silang nagpalaki sa akin. Samantalang itong ginang nakaharap ko, ang bait-bait. Kahit na ganitong itsura ko, hindi ko nakita dito na nandidiri to sa akin. Natigilan ako ng tumapat to sa pagkakaupo ko. Kaya nga gusto ko tang isama sa bahay para hindi ka na nagpapagala-gala. Masyado ka pang bata. Baka mapahamak ka. Ang daming masasamang tao dito sa mundo. Tumulo na naman ang luha ko. Naalala kong bigla lalaking gusto akong dalahin sa kung saan. Dapat ba akong magtiwala dito? Napatitig ako sa ginang nang bigla itong ngumiti. Ang mabuti pa, kumain na muna tayo. Sumama ka sa amin. Sabay tinuro nito ng malaking mall na nasa tapat lang namin. Hindi ako kaagad nakasagot. Alam kong natatakot ka magtiwala sa akin pero hindi naman kita pipilitin. Kung ayaw mo pa rin sa akin sumama. Kaya yayain na lang kitang kumain at bibilan na rin kita ng ilang damit mo. Napalunok ako. Hindi pa rin ako makapaniwala. Bakit ba ako inaksaya ng ganito ng ginang na to? Isa lang akong pulubi. Bakit po nagsasayang kayo ng oras para sa isang katulad kong pulubi? Biglang naisitinig kong nilalaman ng isipan ko. Kita ko natigilan to. Nagtaka ako nang dumaan sa mga mata nitong kalungkutan. Ngunit sandali lang yon. Dahil may kakilala ko na katulad mo nung bata pa lang ako. Pero bigla na lang bigla tong napahinto. Tumingala ito sa langit para itong may pinunasan sa gilid ng mga mata. Wala na siya. Namatay siya dahil sa pagligtas sa akin. Muntik na ako ng masagasaan pero tinulak niya ako tiyang nabangga ng malaking sasakyan. Gulat ako na patitig sa ginang. Kita ko kung paano nito pinunasan ang gilid ng mga mata. Kaya nga gustong-gusto kitang isama sa bahay para malayo ka sa kapahamakan. Pero kung ayaw mo, hindi kita pipilitin. Bibigyan kita ng ilang araw para makapag-isip. Sa ngayon, samahan mo na muna akong kumain. At saka itong ngumiti ng bahagya. Pero hindi po ko pinapapasok sa akong bahala. Pagpuputol nito sa sasabihin ko, napilitan akong tumayo. Nahihiya man ngunit mas pinili kong sumama. Umaasang totoo nga na mabait ito. Nagtataka ako nang walang reklamo kung papasukin ng gwardya. Habang kasama kong ginang, yumukupang ang mga to sa amin. Hindi na nakaligtas sa akin kung paano ko tingnan ng mga taong naroon sa loob. Napayuko ako na makitang para silang nandidiri sa akin. May natatawa pa. Gustuhin ko mang mapangitit unang beses kung nakapasok sa ganito kalamig at kagandang lugar, ngunit hindi ko magawa at baka isipin ng mga tao nakatingin sa amin ay isa akong baliw. Nahihiya nga ako at kasama kong ginang na napakaganda at pati pananamit nito, ang bango-bango rin. Samantalang ako pulubing-pulubi ang itsura, napahinto ako nang huminto ang ginang. May kinakausap to hanggang sa humarap ito sa akin. Iha, sumama ka na muna sa kanya. Sa banyo kayo pupunta para makapaligo ka. Dadalan ka na lang niya ng sabon at bagong damit mo. Nakangiting wika nito. Agad ako natakot at alam kong napansin niyo ng ginang. Huwag kang matakot, wala siyang gagawing masama sa'yo. Hihintayin kita dito. Napalunok ako. Tara na po. Nakangiti na wika ng magandang babae sa akin. Namalayan ko na lang na napasunod ako dito, ngunit kabadong-kabado ako. Nagpakawala ako ng buntong hininga pagkapasok ko sa napakalawak na banyo. Hindi ko maiwasan ng mamangha sa ganda at linis. Nasa akto ako ng pagkatulala nang biglang bumukas ang pinto ng banyo. Muntik pa akong magulat kung hindi ka agad sumilip ang babaeng kasama ko kanina. Hay, heto na nga palang isusuot mo. Gamitin mo rin tong sabon para sa buong katawan mo. Salamat po, sabay yuko dito. Nasundon ka mga mata nito. Nakatingin to sa maliit na bowl kung saan kanina ko pa tinitingnan. Para saan po pala yan? Tanong ko, ngumiti to sa akin. Ginagamit yan kapag tatae ka. Diyan ka tatae tiihi, sagot nito na ikinalaki ng mga mata ko. Natutup ko pang bibig ko. Po, bakit naman sasahurin ang dumi ko dyan? Bigla ko napangiwi, ngunit tinawa na lang ako ng magandang babae. Toilet ang tawag dyan. Diyan talaga dumudumi ang mga tao at pipindutin mo lang ito para mawalang dumi dyan. Sabay turo nito sa maliit na butas na may konti pang tubig. Hindi pa rin ako makapaniwala. At ito ang shower na tinatawag. Pihitin mo lang ito at lalabas na dyan ang tubig. Bigla ko napatili sa pagkagulat nang lumabas ang tubig mula sa itaas. Grabe naman ang pagkamangha ko. Wow, ngayon lang ako nakakita nito. Parang magic. Ignorante kong wika, natawa naman ang babae.
hanggang sa nagpaalam na itong lalabas na muna. Nagningning yata ang mga mata ko nang makitang dress na binigay nito sa akin. May maliit din na tela na alam kong pintatakip yon sa ibaba ko at meron din pantakip sa dibdib ko. Nakalimutan ko nga lang kung anong tawag doon. Nakikita ko lang kasi ito sa mga television na napapanood ko. Sumilip ako sa labas ng pinto at nagulat ako at nandun pa rin ang babae. Tumingin to sa akin. Tapos ka na? Tumango ako at lumabas ng tuluyan sa banyo. Kita kong tinignan ako nito mula ulo hanggang paa. Binigyan din kasi ako nito ng flat na sandals. Dati kasi nakapaalang ako. Halos hindi kita makilala. Ibang-iba ka na sa nakilala kong babae kanina na napakadungis. Sabay ngiti nito, tipid at nahihiyang ngiti ang binigay ko dito. Abot hanggang tuhod ang dress na pinasuot nito sa akin. Ang ganda mo palang dalaga. Maputi ang kutis mo at makinis din. Nasaan bang mga magulang mo tinayaan ka lang na magpalaboy-laboy? Dalaga ka pa naman. Hindi na ako nakasagot at napansin kong paglapit ng ginang. Hanggang ngayon, hindi ko pa itatanong ang pangalan mo. Celine, nakangiting sambit nito sa pangalan ko. Para bang hindi to makapaniwala sa nakikita niya ngayon. Siguro dahil malinis na ako at hindi na ako pulubing tingnan at hindi na rin mabaho. Ako nga po, nahiyang wika ko. Napayakap ko pa ang sarili ko, sobra ako nilalamig sa lugar na to. Muntik na kitang hindi makilala. You're so beautiful. Makinis palang balat mo, tang puti mo rin. Papuri nito. Hinawakan pa nito ang buhok ko at ang ganda pala ng buhok mo. Natural ang pangingintab niya. Ngayon ko lang napansin na may pagka-golden ang buhok mo, iha. Napahawak din tuloy ako sa sariling buhok. Sobrang lambot na hindi katulad nun na sobrang tigas at nagkit. Salamat po. Hinawakan itong kamay ko. Napakurap tuloy ako. Kumain na muna tayo at saka kita ililibot. Nakita kong umalis ng babaeng tumulong sa akin kanina. Pansin ko nga na may kapareho tong kasuotan. Ang tawag sa kanya ay sales lady. Dito siya nagtatrabaho. Naramdaman yata nitong paghahanap ko sa babae. Tanging tango lang ang naisagot ko. Hanggang sa unti-unti nang lumabas ang pagkatamis kong ngiti. Sobrang ganda dito sa loob at ang lamig-lamig. Darako POV. Bigla ko napaangat ang tingin nang pumasok ang sekretary ko. Hindi ko naiwasang magpakawala ng mabigat na buntong hininga dahil sa suot nito. Hindi naman lingid sa akin ang pagpapapansin nito. Kung gaano to nagpapantasya sa katawan ko. Yumuko ako at inabalang sarili sa pagpapapirma ng papeles. Sir, your last meeting was with Mr. Lorenzo? Ang pangakit na wika nito. Sinadya pa nitong yumukod para makita kung pisngi ng pakwan niya. Malaki yon at kahit na sinong lalaki, panggigigilan. Pero iba ako, masyado akong pihikan pagdating sa mga babae. Ayoko ng mga babaeng kaladkarin at ganito ang pananamit. Pero aaminin ko naman na nakakaramdam ako ng pangiinit. Lalaki pa rin ako at nahihirapan akong kontrolin ang init ng katawan ko. Kaya kapag ganito na sinasadya na nitong mang-akit, agad ko na itong pinapalabas. Ayokong mawala ko sa katinuan at matukso pa nito. Minsan na nga rin ako nakipagrelasyon noong nag-aaral ako sa college. At minsan na rin ako nakatikim ng masarap na putahe sa mga naging ex ko noong binatilyo pa ako. Pero simula nang umupo ako bilang CEO ng kumpanya namin, nawalan ako ng oras sa mga babae at makipagrelasyon man. Inabala ko sarili sa pagpapatakbo ng mga negosyo. Nasabi ko rin sa sarili ko na kung makikipagrelasyon ako ulit, titayakin ko na hindi katulad ng mga ex ko. Madaling makuha at madaling tumingin sa ibang lalaki. Okay, pansin ko na natili itong nakatayo, bigla ko itong tinignan, nakakagat labi ito habang nakatingin sa ibaba ko. Lihim ako na pamura. Ganito ba talaga kabaliw ang babaeng ito sa kargada ko? Do you have anything more to say? If nothing else, you can get out. Pagtataboy ko. Lumunok to. Ikaw sir, baka may kailangan ka sa akin. Biglang lumambing ang tinig nito. Bigla ko siyang naibaba ng pen na hawak ko. Tinitigan ko ang sekretary ko. Nakangiti ito ng buong matamis. Lantaran talaga kung magpakita ng pagkagusto sa akin. Kung mga panahon ko lang siguro nang binatilyo ako, baka kanina pa ito nakatuwad. Do you have a boyfriend, Miss Sanchez? Mabilis pa sa alas 4 umiling to. Bigla rin nangislap ang mga mata. Wala sir, last year pa. Para itong kitikiti na namilipit sa kilig. Last year? Bahagyang tumaas ang kanyang kilay ko. Last year lang palang nawala ng nobyo. Kung makapagharot, akala mo 5 taon nang hindi nadidiligan. Makakalabas ka na. Pansin kong nawala ang ngiti nito sa labi. Hindi ba ako kaakit-akit, sir? Doon ko munot ang noo ko. Tinignan ko to't para talaga itong maiiyak. What do you mean? Alam niyo naman na gustong-gusto kita. Excuse me, Sanchez. Ang trabaho mo o ang kalibugan mo? Walang prenong wika ko.
Sandali ito natigilan, ngunit ako yatang nawindang sa sinagot nito. Kung kapalit nito ay isang mainit na gabi, handa ako matanggal sa trabaho, sir. Sobrang gusto kita. Araw at gabi yata kitang pinagnanasahan. Bigla ko nabitawan ng ballpen na hawak-hawak ko. Hindi ako makapaniwala na ganito kadesperadang babaeng to. Pero aaminin ko naman na kumislot ang alaga ko dahil sa sinabi niya. Akmang magsasalita ako upang palabasin ito ng malaki ang mga mata ko. Bigla nitong hinubad ang blouse nito, kaya tumambad sa akin ang hiyayamaning katawan nito. Hindi ko naitagong paglunok ko. Tumayo ako para sana pigilan na maistatwa ako sa kinatatayuan. Nalaglag ang bra nito sa sahig. Napasinghap ako ng masilayan ang maputi nitong katawan. Tayong-tayo yun at mukhang ganun na ang nangyari sa alaga kong nakatago sa pants ko. Nanikip ang pants ko at parang gustong kumawala ng alaga ko. Sa tagal nito na bilang sekretary ko, ngayon lang ito nagpakita ng ganito sa akin. Talagang baliw na baliw sa kargada ko. Napatitig ako sa malaking pakwan. Gumalaw ang pangako sa matinding pagpipigil na wag ko itong lapitan. Mabibigat ang paghinga ko ng talikuran ko siya. Napapikit ako ng mariin at masakit ng puson ko. Lumabas ka na, Miss Sanchez. Utos ko. Kunti na lang mawawalan na ako ng pagpipigil kung magiging makulit ito. Lalo na taon na rin ang tigang ang alaga ko. Nanigas ako sa kinatatayuan ko nang damahin itong hinaharap ko. Mula sa likuran ko, lalong nanigas ang alaga ko at alam ko na damay ng sekretary ko. Hindi yan ang sinasabi ng alaga mo, sir. Lalo ko napalunok, uminit ang buong katawan ko. Nababaliw ako sa paggalaw ng kamay nito sa alaga kong natatakpan ng pants ko. Miss Sanchez, nahirap ang bigkas ko. Kung ayaw mo kong ikama sa ngayon, okay lang, pero hayaan mo paligayahin kita. At mabilis nung pumihit paharap sa akin, hinayaan ko na lang ito umabot na hanggang dulong pagpipigil ko, pero wala pa rin akong balak na galawin ng babae. Hahayaan ko lang to sa gusto nitong mangyari. Total wala naman akong nobya at wala rin itong nobyo. Walang masasagasaan. Now, masaya ka na? Inayos ko sarili ko tumupo ulit sa swivel chair. Nagbihis naman to talagang sa mismong harapan ko pa. Nagpakawala ako ng mabigat na buntong hininga. I think kailangan kong magbakasyon sa Pilipinas. Mas magiging masaya ko, sir, kung nadama ng harapan kong alaga mo. Maharot na wika nito. Unbelievable. This is the first and the last, Miss Sanchez. I just gave it to you. Ngunit isang maharot na tawang pinakawalan niya. Well, see, sir. Sabay talikod nito at umindayag pang maumbok nitong puwetan. Ramdam kong pamumula ng mukha ko. Napasabunot ako sa ulo at uminit na naman biglang alaga ko dahil sa sinabi niya. Ang tagal ko na rin hindi nakakita ng perlas ng kayamanan. Nang bigla akong mapapitlag. Yes, agad na sagot ko sa telepono. San? Bigla ako napaupo ng tuwid. Ma'am, napatawag kayo. Ramdam kong pagbitaw ng buntong hininga nito sa kabilang linya. Kailan ka ba uuwi? Don't tell me wala kang plano umuwi ngayong taon. Napahilot naman ako sa sentido. Uwi ako, ma'am, at baka tumagal ang bakasyon ko dyan. Really? Naku, tsak na matutuwa ang dalawang kambal niyan. Panganay ako sa magkakapatid. 2 babae at magkakambal pang mga to. Kung ang 2 kambal na natili sa Pilipinas, ako naman dito sa Singapore. Dito ko pinapatakbo ang negosyo namin. Bihira lang kung umuwi ng Pilipinas, pero dahil mukhang gagawa't gagawa ng kalibugan, ang sekretary ko ay mas mabuti na magbakasyon ng matagal sa Pilipinas. Mas mabuti nang umiwas sa tukso. Mahirap na't baka hindi ako makapagpigil. Hindi pa naman to ang tipo ng babaeng pinapangarap ko. Celine's POV. Iha, are you alright? Bigla ko napapitlag. Po, tinatanong kita kung okay ka lang ba? At saka tipitong ngumiti. Nakagat kong ibabang labi sabay yuko. Nilaro-laro ko pang daliri ko. Hindi ko kasi maiwasang kabahan. Nakaramdam ng takot. Nang maramdaman kong pagtapik ito ng marahan sa braso ko. Wala kang dapat ikatakot. Sa bahay marami kang makakasama at makakausap. Wala nang mananakit sa'yo doon at magbabalak ng masama. Marahan ako napatango. Tinignan ko rin to sa mga mata. Salamat po talaga, Ma'am Janine. Pinigilan kong bumagsak ang mga luha sa mga mata ko. Sa ilang oras namin sa mall kanina, pinagtapat kong lahat dito. Simula kabataan ko, kung paano ako binubugbog at sinasaktan ng mga nakilala ko mga magulang. Pinagtapat ko rin dito kung paano ako naging palaboy-laboy. Pinagtapat ko rin dito na muntik na akong mabaliw na tuluyan noon. Hanggang sa sasabihin ko na rin dito na may isang babaeng nagdala sa akin sa lugar kung saan may mga totoong baliw. Sinabi ko rin dito na yun ang dahilan kung bakit ayoko magtitiwala agad sa mga taong lumalapit sa akin. Pinaalam ko rin dito kung paano ko tumakas sa lugar na pinagdalan sa akin noon. Hanggang sa ipinagtapat ko kung bakit gano'n na lang pagtakbo ko kanina na muntik ko nang ipapahamak. At noon ko rin nalaman na may 3 anak ito. Isang lalaki at 2 kambal. Napaawang ang mga labi ko kasabay ng palalaki ng mga mata ko
nang masilayan ang labas ng bahay nila. Kitang-kita kung gaano kalawak at kaganda sa labas. Lalo ko namang na makababa sa sakyan. Para ako na sa palasyo. Nakakapigil hininga. Let's go, yaya nito sa akin. Bigla naman ako napasunod sa likuran nito, panay lunok ko ng laway habang nakamasid sa buong kapaligiran. Sobrang ganda ng bahay nito, napakalaki. Bigla ako napatili, ngunit kagad ding tinakpan ng bibig. Kung bakit sa kakalibot ng mga mata ko'y muntik na akong madapa, napakurap-kurap ako nang makitang ilang kababaihang nakaputi lahat ng damit. Nakayukong mga to sa harapan ni Ma'am Janine. Magandang hapon, Doña Janine. Sabay-sabay pa ng mga to, para akong tanga na nakaawang ang bibig habang nakatingin sa mga ito. Napatras ako ng konti nang lumingon sa akin si Ma'am Janine. Celine, silang makakasama mo. Ito si Ma'am Len. Siya ang magtuturo sa'yo kung anong mga gagawin mo at saan ka matutulog. Siya nang bahala sa'yo, ha? Tanging paglunok at tango ang naisagot ko. Natutuliro pa rin ang batang kaisipan ko. Kahit naman kasi 20 years old na ako, nandun pa rin ang pagiging inosente ko sa maraming bagay. Siyang bagong makakasama niyo. Huwag niyo siyang pagsasalitaan ng masama at gawa ng bagay na ikakatakot niya. Turuan niyo siya ng maayos. Opo, Doña Janine. Nasundan ko na lang ng tingin si Ma'am Janine na nagpaalam na itong aakit na muna sa kwarto. Tara na, iha. Doon ako napatingin sa nagangalang Len. Nakaramdam ako ng takot at kung pagmamasdan ito'y parang kasing edad lang ng nakilala kong ina. Tahimik akong sumunod dito. Bumagal ang paghahakbang ko na makitang malaking frame sa malawak na sala. Para ako natulala nang makitang isang lalaking akala mo sa akin talaga nakatingin. Katabi nitong dalawang babae. Siguro tong mga anak ni Ma'am Janine at ang asawa niya. Nasaan kaya sila? Bigla ko nilibot ang paningin. Napansin kong higanting hagdan pa itaas. Dito ang tulugan natin. Doon naman ako natauhan sa malalim na pag-iisip. Ginala kong paningin. Dalawang kamang nandun at ito naman ang cabinet natin. Dito nilalagay ang mga damit. Humakbang ito ng bahagya. At ito naman ang banyo nating dalawa. Nasundan ko ito at sinilip ang tinutukoy nito. Katulad ng pinagliguan ko sa malamig na lugar na kung tawagin ay mall. Saan po natutulog yung? Bumaling to sa akin. May sarili silang kwarto. Sama-sama silang lahat sa malaking kwarto. Ako lang nahiwalay at ako ang mayordoma dito. Nang ibig sabihin, higit na pinagkakatiwalaan ng mga amo natin. Paliwanag nito. Bigla ko namangha. Bakit po kasama niyo ako? Nahiyang wika ko. Hindi ko naman kasi nakakalimutan na isa lamang akong pulubi. Hindi ko nga alam kung ipinaalam ba ni Ma'am Janine sa mga to kung saan talaga ako nanggaling. Doon ko nakitang tipid nitong ngiti. Dahil yun ang inutos ni Doña Janine, kaya yung isang kama, sa'yo yan. Kakalagay lang niyang kanina at sinabi nga niya na may bago kami makakasama. Magpahinga ka na muna at ilagay mo na lang sa cabinet ang mga gamit mo. Tatawagin na lang kita kapag kakain na. Bukas ko pa naman ituturo sa yung mga gagawin mo. Mahabang wika nito, akmang tatalikod na to. Salamat po. Bigla ko napakamot sa ulo na makalimutan ang pangalan nito. Nanay Len na lang ang itawag mo sa akin, iha. At saka itong humiti. Naiwan naman akong tulala hanggang sa ilibot ko muli ang paningin ko. Bigla akong napangiti para akong kinikilig sa sobrang saya. Sa wakas may bahay na akong matutulugan. Makakakain na rin ako ng hindi nang lilimos. Hinaplos ko ang kamang inilaan sa akin. Tumalon-talon pa ako na parang bata. Humigat nilasap ang lambot nun. Ang bango. Sinubsob ko pang mukha ko sa malambot na unan. Nakakalampag ang pa ako sa sobrang tuwa. Wow! Nalalaki ang mga mata ko at nagandahan ako sa labi sa cabinet. Ang laki noon! Samantalang ilang piraso lang ang damit ko at binili lang yun ni Ma'am Janine. Pati dito malamig din. Napatitig ako sa maliit na bagay na parang bumubuga ng lamig. Ano kayang tawag dito? Isang tapis-tapis niya ang nagpagising sa akin. Celine, gumising ka na muna. Kakain na tayo. Boses ni Nanay Len. Doon naman ako biglang napabalikwas. Sorry po, nakatulog ako. Nahiyang wika ko. Ngumiti to sa akin. Tahimik akong sumunod dito habang ginagalang muli ang paningin. Lalong nangislap ang mga mata ko na makita kung gaano kaliwanag sa loob ng kabayan. Pati inaapakan ko nangingislap na akala mo ginto. Ang dulas-dulas din. Nanay Len, ano po ba yung nasa itaas at napakaganda at liwanag? Tanong ko habang nakatingala. Chandelier ang tawag dyan, iha. Napatango-tango naman ako. Bigla na naman ako napayuko nang makita mga bagong makakasama. Nasa mahaba at malawak silang lamesa. Hindi ko maiwasan ng kabahan at mahiya. Iha, silang makakasama natin. At saka nito binanggit sa akin. Isa-isang pangalan ng mga ito. Lihim naman ako napalunok at hindi ko naman matandaan agad ang pangalan ng mga to. Bastang napansin ko lang dalawang medyo bata sa kanila. Hindi nalalayo sa edad ko. Nakahinga ako ng maluwag nang ngumiti sila sa akin.
at yayain na rin ako na kumain. Biglang kumalamang sikmura ko na makitang pagkain. Ang dami! Bigla ako naglaway. Halos karne ang ulam. Lihim ako napawaw. Kahit na gustong gusto ko ng kamay ng pagkain, nagawa ko magpigil at ayoko namang isipin na mga ito na natakaw ako. Ilang taon ka na, Celine? Tanong ni Ella. Tinulungan ko na itong maghugas ng pinggan kasama nitong nangangalang Leste. 20 years old. Ikaw? Balik tanong ko. 24 na ako. Hindi naman nalalayo sa'yo, sabay ngiti nito. Ako naman 26, segunda ni Leste. Kaya mag-ate kayo sa akin. Napangiti ako dahil sa kabaitan ng dalawa. Masaya ako nagkaroon agad ako ng makakausap. Yung iba kasi medyo maedad na. Masyadong seryosong mga mukha nila. Hindi tulad ng dalawang ito. Halatang makukulit at palangiti din. Ang ganda ng kutis mo, Celine. Para kang anak ng mayaman. Si Elang ramdam ko na mulang magkabilang pisngi ko. Hindi naman, nahiyang wika ko. Oo kaya, ang puti mo't makinis ang balat mo. Malaking bulas ka rin. Mas malaki ka pa sa amin eh. Sabay tawa ni Leste. Nahiya naman ako napapangiti. Taga saan ka pala, Celine? Hindi ka rin ba nakapagpatuloy ng pag-aaral? Tanong muli ni Ella. Muntik nang dumulas ang pinggang nasa kamay ko. Bigla ako nakaramdam ng takot at panginig ng kamay. Ito na nga bang sinasabi ko? Hindi ko alam kung paano ko sila sasagutin sa tanong nila. Dapat ba akong magtiwala sa mga to? Dapat ko bang sabihin ang totoo kung sino talaga ako? Kasi... Sabay lunok, pakiramdam ko sa sabog ang dibdib ko sa lakas ng kabog noon. Celine, halika na muna sandali. Bigla ako nakahinga ng maluwag. May iwan ko na muna kayo. Paalam ko sa dalawa. Laking pasalamat ko tinawag ako ni Nanay Len. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento at syanay. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po at keep safe everyone.